Isang maganda at pinagpalang gabi po para sa ating lahat. Ayan, salamat po sa ating Panginoon at kayo po ay muli ay nakarating dito ng maayos at ligtas sa ating bahay-sambahan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay makikita po sa aklat ng Exodus chapter 22 verse 1 to 15. Ako po ay magbabasa sa MBB tag. Sabi po dito, kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nagkasunog ng mga ani o ang pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pababayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y nahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harap ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala at inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pangaangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang nang aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ng may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan, ang upa ang magiging kabayaran. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay mayroon kaming pagkakataon na pagbulay-bulayan at pag-usapan ng iyong mga salita. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ikaw lamang aming mapupurihan, madakila sa araw na ito. Ito na nga po ang aming pinag-isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, isa pong magandang gabi para sa ating lahat. So, samahan niyo po akong mapag-aralan kung ano ang mga dapat nating matutunan at makuhang aral sa mga verses na ito. So, bilang isang tao, alam nating lahat na kung ano man po yung ginagawa ng bawat isa, ito po ay may kaukulang parusa or consequences. Mabuti man o masama ang ating mga nagawa o ating mga ginagawa, alam po natin na merong naghihintay na gantimpala o parusa sa atin. So, kumbaga, sa madaling salita, ang lahat po ng bagay ay may resulta. So, halimbawa sa exam ng mga estudyante, kapag sila ay nag-review bago mag-exam, so, malaki yung possibility na kapag nag-exam sila, ay makakuha sila ng mataas na grade kasi sila ay nag-review. Pero kung hindi naman sila nag-review, tapos dumating yung araw ng exam, maaring sila ay
bumagsak kasi hindi sila nag-review. O kaya naman 'di ba sa mga trabaho, pagka may inutos yung boss natin, 'di ba? Tapos ginawa natin ito ng maayos. So, maaring pag natapos natin 'yun ay matutuwa siya sa atin dahil sinunod natin yung gusto niya. Pero kapag inutusan niya tayo na hindi natin ito sinunod or hindi natin ginawa ng tama, malamang ay pag nalaman niya na hindi tayo sumunod sa kanya, malamang magalit siya sa atin. So, ibig sabihin na sa atin kung paano tayo mag-respond sa mga task na dapat nating gawin. So, sa mga verse na binasa natin kanina, sa verse 1 to 4, ipinapaalam nito sabi dito, kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o pinagbili, papalitan niya ito. 5 ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya ng buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya'y napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap sa pagsikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Ayan. So, una dito no, sa unang part natin ay para ito sa isang magnanakaw. So, imagine no, yung ninakaw mo halimbawa ay isang baka lang. Pero kapag nahuli ka, ang kapalit niya naman ay 5 baka. So, kapag yung yung tupa, 4 naman ang kapalit niya kapag ikaw ay nahuli. So, halimbawa, 5 baka times 5. So, 25, di ba? So, parang, kumbaga, hindi lang isa na ipapalit mo, kundi times 4 o times 5 pa. So, isipin natin, di ba? Kung ako, magnanakaw ako, tapos, ganun pala yung katumbas ng ninakaw ko. So, hindi lang siya doble. Kumbaga, kaya ako nagnakaw, halimbawa, kasi gipit ako. Pero dahil dun sa ganung klaseng sistema, gipit na nga ako, lalo pa akong magigipit. Kasi mas malaki yung dapat kong ibalik. Kasi ang dami-dami nung kailangang ibalik. Tapos, pag wala kang pambayad, anong gagawin? Ikaw yung ipagbibili. At yung ipinambili, yun yung gagawing pamalit para doon sa kinuha mo. So, dito mapag-iisip-isip natin kung gagawin ba natin siya o hindi. So, dapat hindi, di ba po? So, sa atin namang second part, ang sabi sa verse 5 hanggang 15, kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira sa kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nagkasunog ng mga ani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y inawala sa bahay, pagbabayari ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung hindi naman mahuli ang magnanakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pangaangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang mang-aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o maagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ng may-ari, hindi ito babayaran. Lalo na kung inupahan
ang upa ang magiging kabayaran. So, ito ay tungkol naman sa kung paano pag-ingatan yung mga gamit, mga bagay, mga hayop, mga bagay, ari-arian, o kahit ano pa mang mga bagay. So, these verses ay nagpapaalala sa ating lahat na maging accountable tayo sa lahat ng bagay. So, pag-aari man natin o hindi, tagapag-alaga man tayo o tayo ang may-ari, dapat ay pag-ingatan natin ito. So, kapag tayo ay may pag-aari, dapat hindi natin pababayaan. Yung mga meron tayo, lagi nating ingatan at bigyan ng halaga o pagtuunan ng atensyon para hindi natin ito mabaliwala. So, ganun din kahit na hindi sa atin yung mga bagay-bagay sa paligid. So, dapat hindi din tayo maging pabaya sa mga ito. So, maging responsable tayo. So, 'di ba? Example natin, 'di ba? Meron sa atin may mga alagang hayop, mga aso, pusa, o rabbit, hamster, mga ganyan. Yung may mga pet ba sa bahay. So, 'di ba? Kapag tayo ay nag-aalaga ng mga ganung pet, so yung ibang nag-aalaga, 'di ba? Makikita mo na inaalagaan nila, pinapakain nila ng masasarap, nilulutuan pa nila ng mga atay, ng mga breast, nilalagaan pa nila, nililiguan nila para laging mabango. Yung makikita mo dun sa hayop na alagang-alaga siya ng kanyang amo. So, nililinisan nila yung mga alaga nila. Pero, merong mga nag-aalaga na hindi sila talagang maalaga. So, merong mga hinahayaan lang sila doon sa lansangan, umiihi sila doon, dumudumi sila doon, at worse, nakakakagat pa sila. So, nakakaperwisyo yung ganong klase ng bagay. So, ganon din yung gustong ipaalala sa atin ng ating Panginoon sa mga verse na ito, kung paano tayo maging maingat sa mga bagay na atin man ito o hindi. So, kapag tayo ay may mga pag-aari, pag-ingatan natin ito at pahalagahan. So, wag nating hayaan na mawala ito, manakaw, masira, o mawala. At syempre, si Lord gusto niyang matuto tayong maging responsableng tao. At syempre, responsableng tagasunod sa Kanya. So, tayo bilang anak at bilang sumusunod sa ating Panginoon, unang-una na dapat nating pag-ingatan kung ano ang mga bagay na nagagawa natin para sa Panginoon. So, dapat ingatan natin ito. Pahalagahan natin ito. Maging responsable tayo tungkol dito. Kasi ito ay ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Ibinigay niya yung mga bagay na meron tayo. Ibinigay niya yung mga talento na meron tayo. Yung mga dapat nating gawin sa loob at labas ng simbahan natin, pahalagahan natin ang mga bagay na ito. Kasi hindi ito material lang na bagay. At alam po natin na lahat na hindi po lahat ay nagkakaroon ng opportunity na meron tayo. So, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, sa mga pagkakataon na ibinibigay niya sa atin para sambahin siya, para luwalhatiin siya, at para makabawi at maibalik natin yung nararapat na para sa Kanya. Kaya dapat lamang po na pag-ingatan natin ang lahat-lahat ng meron tayo. So, saang aspeto man tayo pinagkakalooban ng ating Panginoon, saang aspeto man tayo pinagpapala ng ating Panginoon, ultimo sa pinakamaliit na bagay na ibinibigay niya para sa atin, pahalagahan po natin ito. Palagiin natin kung ano yung binibigay niya sa atin. So, wag nating hayaan na mawala ang lahat ng mga bagay na meron tayo. Na magigising na lang tayo, wala na pala lahat sa atin. Na hindi na pala natin kaya yung mga kaya natin ngayon. Na wala na pala yung talento na meron tayo na nagagamit natin para sa Kanya. Na hindi na tayo makapagsalita para makapaglaganap ng Kanyang salita. 'Di ba? Na hindi na tayo makaindak, hindi na tayo makasayaw, hindi na tayo makalundag. Bakit? Kasi mahinang-mahina na yung katawan natin.
Huwag po nating hayaan na humantong pa tayo sa ganong phase ng ating mga buhay. Tapos, tsaka pa natin marirealize, tsaka pa natin iisipin na, ay, di na pala ako makapagpuri. Ay, di na pala ako makapag-share. Ay, di na ako makatulong sa church. Di ko na mabigay yung availability ko. At higit sa lahat, hindi na ako makapaglingkod. Bakit? Kasi wala na sa akin ang lahat. So, kaya nga po mga kapatid, sa mga oras na ito, mas pag-ingatan po natin yung mga bagay na meron tayo. Yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil alam naman po natin, di ba, nabasa po natin kanina, kung ano yung mga nawala, kung ano yung mga napabayaan natin, mas doble, triple, quadruple ang dapat nating ibalik. Di ba po? Gusto po ba natin na mangyari pa sa atin yun bago natin ma-realize, bago pa natin mapagtanto na hindi pala dapat ganun. So dahil nga po, lagi po nating tatandaan na ang lahat po ng ating mga ginagawa ay may kaukulang parusa o gantimpala. So syempre, di ba, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung gusto ko? Ano ba yung gusto mo? Parusa ba o gantimpala? So kapag parusa, hindi lang isa, doble ang kapalit. 'Di ba? Sabi pa nga kanina, times 5 pa ang kapalit. So 'di ba po? Gantimpala yung gusto nating lahat. So kaya nga mas pag-ingatan natin yung lahat ng bagay na meron tayo. Mas pahalagahan natin ito. Dahil hindi po lahat ay may oportunidad na katulad ng meron tayo. Amen po. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating pinagbulay-bulayan ngayong gabi. Ngayon po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga aral na patuloy mong binigay sa amin ngayong oras na ito, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay na ma-realize namin, Panginoon, na hindi namin dapat sayangin o hindi namin baliwalain yung lahat ng meron kami. Dapat, Panginoon, pag-ingatan namin ito, pahalagahan namin ito, nang sa gayon, sa bandang huli ay hindi kami magsisisi. Kaya nga, Lord, ikaw na nga po, Panginoon, ang magsama sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aming idinadalangin, inilalapit, Panginoon, kinakatok sa iyong puso, Panginoon. Ikaw na nga po, Panginoon, ang bahala sa lahat ng ito. Dahil alam namin, Lord, na pag pinagkatiwala namin ang lahat ng ito, ay hindi kami mapapano at may peace of mind kami, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay may natutunan ang bawat isa. Isa pong magandang gabi at good night po sa ating lahat.